kultura na magnanakaw, kultura ng mga sakim. Mga sakim sa katundanan sa Bisaya, mga sakim sa mga katungkulan, mga sakim sa pera. Ano nagawa, anong nangyari ngayon sa ating ginto? Bininta without the consent of the Filipino people. Pera natin yun. Those gold, billions of gold sold by Marcos, that should have been profit for the economic activity of every Filipino people, especially those fellow men natin, itong mga kababayan natin na nangangailangan ng hanap buhay. At malaking pasasalamat ko sa mga kasamahan natin ngayon na naparito kahit sa kahirap sa pagbiyahe papunta rito para mapaisigaw lamang at maibigay alam sa mga buhaya, mga opisyales sa gobyerno natin sa administrasyong Marcos. Sabi nila doon sa Mindanao, karamihan sa kapwa kong Ilocano na ako isang tatay na nagkaroon na ng 9 na apo. Itong laban ngayon nito, itong sigaw natin ngayon, hindi na para sa amin ito, kagaya na nasabi ni Retired General Taos. Siya Ilocano, ako Ilocano, kung bakit naparito kami na ang kalaban namin isang Ilocano. Dahil nakaiba at sinira niya ang kultura ng mga Ilocano. Ang mga Ilocano, they are honest people. They are industrious. They are prosperous people. Meron sila ang ginatawag niya na bahala na magsakripisyo lang, alang-alang sa pamilya nila, alang-alang sa komunidad nila, alang-alang sa taong bayan. Yan ang kultura na wala kay Bongbong Marcos na isa ka sinungaling na presidente. Isa ka magnanakaw na presidente na wala sa kultura ng bilang isang Ilocano at saka bilang Pilipino. Tayo mga kababayan ko, mabasa ninyo dito yung United Taxpayers Against Crime. Ngayon, humaharap tayo sa isang krimen, sa isang kriminalidad. Ang inaharap natin na malubhang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Yan, ngayon, ang naparito, ang grupo ng United Taxpayers Against Crime. Galing pa po sa Mindanao. Ang founding chairman nila ay isa kay Ilocano na kapatid ninyo, kapwa ninyong Pilipino. November 21, para sa kalaman ng ating mga kababayan, yan si Bongbong Marcos, bago umalis sa bahay dito sa Tagum City, Davao del Norte, last November 21, 2021, sa kampanya niya pagka-presidente, ano ang gusto niya na mangyari para sa sinabi niya sa akin, Cesar, Manong, kulungan na. Para sa pagsyatan, amin tikakapsat tayo ng Pilipino. Para sa kabutihan, tulungan mo ako, Manong Cesar. Para sa kabutihan ito ng taong bayan, ng kapwa nating mamamayan. Yun ang iniwan niyang salita. Without so much ado, mga kaibigan, mga kababayan, yung kapatid ninyo, kinampanya ko si Bongbong Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Nag-umpisa sa Tagum City, nag-umpisa sa residence ko hanggang buong Pilipinas. Ako yung umiikot na nangampanya kay Bongbong Marcos to the belief sa aking paniwala na mayroong pagbabago ang parating kung siya ang maging presidente. So
Subalit, ano nangyari, mga kababayan ko? Napakasakit tanggapin dahil siya pala ay isang traitor. Siya pala ay isang sinungaling. Ang umiiral sa kanya, hindi yung kultura ng isang Pilipino, hindi yung kultura ng isang Ilocano, kung hindi kultura ng vultures, kultura ng magnanakaw, kultura ng mga sakim. Mga sakim sa katundanan sa Bisaya, mga sakim sa mga katungkulan, mga sakim sa pera. Ano nagawa, anong nangyari ngayon sa ating ginto? Bininta without the consent of the Filipino people. Pera natin yun. Those gold, billions of gold sold by Marcos, that should have been proper for the economic activity of every Filipino people, especially those fellow men natin, itong mga kababayan natin na nangangailangan ng hanap buhay, ng pamumuhay. Ano nangyari, mga kapatid ko? Anong dapat natin gawin ngayon, mga kababayan ko? Anong dapat natin gawin sa magnanakaw na presidente, sa sinungaling na presidente? Ikulong na yan! Kung sabi ni Mang Chavit Singson, nakalimutan niya siya sa lahat ng tulong ni Chavit Singson sa kanya. Hindi, so may sakit siya na tawag ni mo kalimutin. Ang sakit niya, mga kaibigan ko, yan ang epekto ng druga. Kaya hindi makinig si Bongbong dahil walang konsensya yan. Nasira na yung utak niya dahil sa kadudruga. Naiisip niya palagi kung paano makapasok yung pera ng taong bayan sa bulsa niya at sa pansayang pamilya. Kasama yung pinsan niya na otro pugwaya. Kaya ang panawagan natin, Marcos, ganit, sakim, sa kasakim-sakiman. Ridiko, Marcos, ganit, sakim, sa kasakim-sakiman, magnanakaw. Yun po. Ngayon, mga kababayan ko, nananawagan ako. Ako isa rin nagserbisyo sa ating bayan. Isa rin ako naging pulis, naging field force, naging investigator. Mga kababayan ko, I have also served this country for the sake of our fellow men, for the sake, for the love of our country. Ito ngayon, mga kababayan ko, makinig kayo. Men and women in uniform, you have the moral obligation to serve this country. Nakikita ninyo, naririnig ninyo, hindi kayo bulag, hindi kayo bingi, hindi kayo mangmang, para hindi kayo kikilos. Narinig nyo. Magtulungan tayo, mga kapatid ko. Tayo na sa uniforme ngayon. Tayo sa mga kapulisan. Tayo sa mga sundalo. My family, I have a brother, younger brother, retired colonel. I have nephew ngayon, colonel. Marami sa Armed Forces of the Philippines. Relatives ko lang kung sabihin ko sa inyo, mapupuno yung Malacanang ng opisyal sa military at sa kapulis. Mapupuno yung Malacanang kung magserbisyo lang ang pamilya namin. Dahil, because why? They love their fellow men, especially the whole country. Kaya ito, mga kababayan ko, kayo ngayon dito, alam ko, last December, i-profile ko nila, gusto pa nila takpin. Gusto nila ikulong. Kasama si Eric, kasama si Caben, and the rest. Gusto nila kami, anong kasalanan namin? We are just airing our grievances. It's a matter of right, a constitutional right na hindi pwede iwala sa atin, mga kababayan. Ito ngayon, si Marcos, he does not know his history. Nakalimot siya.
hindi na niya naisip ang ginawa ng tatay niya noong panahon sa dekadang 1960s, 70s at saka 80s. Nakalimot siya. Pati naman yung insertion, hindi niya alam, nakalimot siya. Ano ang alam niya? Dahil he does not know his history. It should have been a great opportunity for him as president of this country to so prove the false accusation or the accusation hurled against his father. Now, kasama rin ang magnanakaw. It should have been the opportune time to prove that they can defend the dignity of their family, the Marcos family. But ay ano nangyari? Mas ginarabi niya, mas winasak niya ang dignidad. Kaya kung winasak niya ang dignidad ng Marcos family, yung pamilya niya, lalo-lalo na sa atin, yung dignidad natin, hindi niya pwede pakiraman. Bahala kayo sa buhay niyo. Yun ang palagi niya. Basta sa akin, ipagpapatuloy ko lang yung akin, yung pagdudruga ko, yung pagsisinungaling ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Yan ang sinasabi ni Marcos. Basta ipagpatuloy ko yung pagnanakaw ko. Mabuhay lang ang mga kaalyado.